Good afternoon mga ka-solar. Ito na po, kakakabit lang natin ang ating bagong panel. Yan, black na yan, 320 watts Seraphim pala, Seraphim. Yan, dalawa, bali 640 plus ito na 600, bali 1.240. ito naman ay sa off-grid natin yan, yung isang yan, at ito 250 watts naka ano yan sa off-grid natin. Yan ang charge sa ating battery. Itong 1.2 yan yung ating sa grid, sa GTIL inverter. Tapos yung ating apat na 200, ayan, nasira na yan yung apat. Nasira na kasi nga ay ano na, humina na yung harvest niya. Bagamat maganda yung kanyang appearance, outside appearance, kita nyo naman makinis pa, pero wala na. Kahit nirekta ko na yung, tinanggal ko na yung diode, nirekta ko mismo dun sa terminal ng cell, wala na rin. So yan, nakahang lang yan. Actually may harvest pa naman siya, kaso napakaliit na, nasa ano na lamang 50 watts. Tuusin nyo yung apat na yan, 50 watts. Yung isa ay pinang charge ko yan sa S168. Kaya to, plano ko dyan ay gagamitin ko na lang yan pang charge kay S168. Yung apat na yan, iaano ko na lang yan, parallel connection, kasi nga ang ating controller ay yung kulay green na PWM. Kasi pag siniris natin yan, bali wala lang, sayang ang voltahe, matatapon lang. Kaya plano natin yung ano, ito yung connector nya, ito, yan, ito yung yan, yung isa nandito pa. Nandiyan yan, anuhin na lang natin. So yan, ano na lang yan, pang charging kay S168 yung apat na yan. So ito yung performance ni Seraphim ay halos ano, pumapantay siya rito kay ano, kay 600 na dalawang Jinko, apat na HP. Yan, dalawang Jinko na 100 watts. Bali 1.2 na siya. So malaman sa summer kung paano yan si Seraphim. Ang kuha ko nga pala dyan ay ano, secret ko na lang sa inyo yan. Basta alam nyo naman yung market nyan, 320 watts Seraphim. Tingnan nyo na lang sa online kung magkano ang brand nyo yan. Pero hindi brand nyo yan, yan ay pinagbaklasan, nag-upgrade sa isang tropa natin. Nag-upgrade yung kanyang kliyente, 30 Seraphim yan na binibenta niya, nag-upgrade ng panel. So ibig sabihin nagtaas siguro mga 550 or 600 ang kanyang ipinalit. Pero yung sa video ni Sir Renz, yung Seraphim ay maganda naman, pero pag gantong kahit may konting shading ay bumabagsak agad. Yan lang ang pangit kay Seraphim, pag may shading bumabagsak. Pero pag yung wala naman siyang shading, sabihin yung 320 niya ay nalalagpasan pa niya yun, 340,
yan ang katangian ni Seraphim. Pero once na may shading, yun naman ang pangit sa kanya. Nabagsak agad. Tulad niya, may shading ako yan. Ayan, shading yan sa akin, amino. Ano yan, siguradong bagsak ang ano yan. Pakita ko sa inyo mamaya kay harvest ni Seraphim. So yan, 1.240 na siya. Ang ating GTIL 200 naman ang ating off-grid. At ito naman ay ang sa S168, yung apat na yan. Sayang naman kung itatapon natin, kaya na lang natin dyan for the future. Pag nagkaroon ng budget ay palitan natin yan. Siguro kung ako yung magpapalit man ay ano na, 500 watts na. Talagang hindi na ako nakakawala dito sa ano, sa 100 watts. Kaya unti-unti ay nagpapalit ako yan, 320. So pasok tayo sa loob. Pakita ko sa inyo yung harvest. Yan, pakita ko yung harvest ni 600 HP at Jinko versus harvest ni Seraphim. Yan naman, ano yan, nakaseparate ko dyan 251. So okay, sige, tayo sa loob. Baba tayo ng bubong. Pakita ko sa inyo yung harvest. Ngayon nga pala ay hapon na. Hapon na, nasa ano na siguro. Anong oras na ba? 15, 13, 14, 15. Alas 3. Ito ang harvest ni itong taas na yan. Yan ang harvest ni yung apat na HP at 2 Jinko. Ito yung harvest ni Seraphim. Yan, 147 versus 240. Konti lang, hindi, malaki diferensya. 200 sa ano sa 152. Ano yan, mas mataas pa si Seraphim dyan, 640 yan. Si HP 600 yan. So malayo agwat. Kita nyo na. Etong gitna ay wala pa yan. Bali ang ginawa natin sistema dyan ay ano ba? Nawala na ako. Yung tatlong nakaabang na 3 string, yon, 3 string ang ating ano dyan, 3 string, iba't ibang panel ang ating ginagawa para malaman natin ang diferensya ng harvest. So yan, kita nyo na sa same time, same location, malaki ang diferensya. Parehas lang naman silang second hand. Si HP naman ano na yan sa akin, nasa 3 years or 4 years. Nasa yan. Okay. Pero malaman natin pag nag-summer, kasi nga alas 3 na naman ngayon Okay, ito yung total niya. Ito ang total niyan. Yan. Yan ang total niya, 380. But ito yung harvest niya, 291. Ang ating battery ay naka-float. Ito nga pala si yan si 250. Yan si off-grid. Si off-grid yan. Battery natin na float, full charge lahat. Ito ang ating 12 volt system. Yung apat, actually isa pa lang, plano ko yung apat.
ay bibili muna ako ng wire, PB cable. So ang nagcha-charge ngayon dyan si LiPo4, AC charging yan. Katulong si Paxor na dilaw para mas mabilis. 14.4, kaya naman. Ang consumption ko ay 136. Yan, 136 ang aking consumption. 330, 1522 eh. 3:30 ng hapon. So hindi naman siya masyadong kainitan. So patay ang ating off grid. Patay si Samsung. Yan naman pang lang natin yan. Pang brown out. In case mag brown out, may supply pa rin tayo ng kuryente. So ang aking nagana talaga ay itong si YH. 24/7 yan. Kahit sa gabi ay nagana yan. Gamit naman natin ang ating battery. Battery plus kinakargahan ni Paxor na dalawa, na ito ang gagamitin natin, si S168. Kaya meron tayong 12 volt system. Dadagdagan pa natin yan si 70 AH yan. Ito nga pala yung ating bagong dating na inverter na 8,000 watts daw. It's a fake, malaking fake yan. Grinder hindi kaya, barena hindi kaya. Ang kaya lang niya ay electric fan at ilaw. Yun lang ang kaya niya. Yung mga nakalagay sa drawing niya, walang katotohanan yan. Kaya ako pinalitan to, yan. Hindi si Ryan na buyan. Kaya ako pinalitan yan kasi nga ay laging naiyak, namamatay, patay sindi. Kaya naisipan kong palitan. Ito naman, hindi na naman siya namamatay. Hindi naman din siya naiyak kay dalawang Paxor. Yan, sa dilaw at sa pula. Yan. Hanggang sa malobat tong battery ay tuloy-tuloy ang andar niya. Hindi katulad nito ay papatay-patay. Ito tuloy-tuloy yan. So okay na rin sa akin, okay. Pero sa iba, yung mag-aasa na yung nakalagay sa drawing nito ay kaya nang paganahin. Ito yun, ito. Nasaan na ba yan? Ito. Ipakita ko sa inyo ha. Yan. TV, barena, electric pang kaya, lalo na tong rice cooker. At isa pa, ito ang aking pagkakamali. Mapapansin nyo yan. 50 Hz lang pala, hindi ko napansin. Pag 50 Hz, pag electric pa lang ginamit nyo, uugong yan. May ugong. Kasi 50 Hz yan. Iba ang sa atin kasi 60 Hz. Saka iinit masyado yung electric fan. Pero dito sa dalawa ay okay lang naman, wala naman diferensya kahit 50 Hz. Yan pa ang isang hindi ko napansin dyan. 50 Hz, kala ko 60 Hz kasi lang naman yan, 2,000 lang yan. Kaya binili na natin yan. So yan ang ating setup. 12 volt system, GTIL na 1.4, Samsung 1 kW 24 volts off grid, battery 500 AH 24 volts. So ngayon, diba't nasabi ko nga sa inyo, ang plan natin ngayon this year ay puro panel. So nakapag-umpisa na tayo ng dalawa, karagdagan na lang doon. Okay na yon si GTIN na 1.240. Okay na yon kasi hanggang 1.4 lang yan. Hindi tayo pwedeng lumagpas dyan. Kasi yan, ang MPPT niyan ay 30 amps lang. Hindi tayo pwedeng lumagpas dyan at yan ay baka masunog. Yan. Mababa lang ang MPPT niya. Kasi hindi naman kalakihan ang ating load. Malaki lang ang load ko sa gabi. Nasa 800 watts gawa ng mga ilaw, computer. Pero sa araw, yan lang. Lumalaki lang naman yan pagbukas ng computer yan. Pangkaraniwan na yan, 260, 250.
Mataas nga pala yan pag nagwa-washing machine, naabot ng 600, 700. At syempre pag nagamit ng ng plancha, 1.2 kilowatt siya. Okay, so yan, nakaano yung ating limiter. Kaya wala tayong problema na tayo makapag-export, kasi pag once na sumusobra yung charge niya, yung harvest niya, tapon naman dito yan sa battery. Yan, tapon yan dyan, kaya wala tayong nasasayang. Ito, gamit natin si MPPT 100 amps. Kung ako tatanungin nyo, ang performance niya, for me, it's okay naman. Sa akin na okay lang. Okay naman ang harvest niya. Okay. So, yun lang. Pinakita ko lang sa inyo ang ating bagong kabit. Seraphim. Ngayon ay wala ng araw. Kulimlim na. Kaya wala na tayong harvest sa 174 na lang. 85 78 kay Seraphim 78. So tignan natin tong isa pang string natin na nakaabang, kung po pwede pa nating dagdagan, pero I think na hindi na siguro, kasi 1.2 na pwede hanggang 200 na lamang, eksakto natin na 1.4. Hindi tayo pwedeng lumagpas dyan kasi nga masusunog naman ang ating inverter. So yan lamang. Pag gantong halos pantay sila, pero pag araw malaman natin. Ngayon naman Disyembre, hindi masyadong maaraw. Hindi katulad pag summer. Pag summer talaga yan, talagang magpapaligsahan yan yung ating mga panel. So yan, pakita ko sa inyo yung kabuuan ng ating setup. Yung ating 12 volts pang charge kay Paxor sa gabi, yung ating GTIL, yung ating Samsung si off-grid, yung pa nga pala yung isang to, alam nyo kung ano yan. Yan yung nabili ko yan sa binili ko yan sa pang UPS, pero pang charge ko na rin sa battery dito. Wala mapagamitan di kinabit ko dyan pang charge sa battery, kahit pa paano nagcha-charge yan, kahit pa unti-unti. 10 amps yan, 10 amps yan, 10 amps yan. Ito yung ating transfer switch na uninterrupt assemble ng ating kaibigan na si Erwin Magalona. Si Erwin, shoutout po sa iyo. At kay Sir Ricky Espinosa. Sir Ricky, happy birthday sa iyong unika iha. Birthday niya ngayon. Ngayong araw birthday niya. Habang nagre-record tayo, ay birthday ng kanyang unika iha. So yun lang ang ating setup. Magulo yung setup na yan. Hindi kakayanin niya ng pangkaraniwang installer, kasi nga pwede kong pagsabayin yan si GTIL at si off-grid. Yan dalawa pwede. Oo, pwedeng pagsabayin, pero hindi pwedeng pagtagalin kasi sisirain si Samsung. Pwede mga ilang minuto lang, pero yung babad hindi pwede. Hindi ho pwedeng gawin yun na sabi 24/7 na pwede si on grid, off grid. Hindi po, masusunog ang off grid. Kay GTIL walang problema, pero kay off grid sayang, sisirain yan. So yan ang kabuuan ng ating setup. Pag natapos natin ngayong taon na to ang ating panel, ay balik tayo sa battery. Hindi na gel ang aking S168 paunti-unti. Antayin na lang natin masira yan, yung mga yan. Ito tayo
dito tayo magano kay Life VO4 na 168. So shout out sa inyo, sa aking mga katek, sa aking, sa lahat ng aking member sa aking GC, kay Nestor Tech. Isang mapagpalang bagong taon sa ating lahat, at maging sa aking mga subscriber sa aking YT. Please help me na matarget ko yung 1K subscriber. Please share naman ang ating video, and also subscribe. Actually, sa video natin ay yung mga gustong matuto ay matututo naman kung magtsatsaga lang siyang panoorin ang buong video natin. Magmula sa symbol, nagsimula sa symbol hanggang sa installation, computation, meron dyan, kompleto yan. Tsatsagain lang ng manonood ang ating video, matututunan siya. So yung ating narada, wala na yan, hindi ko na-revive yan, sayang nga pero napakabigat talaga niyan, hindi kayang hirap buhatin ng isang tao, napakabigat, nabigat pa yata sa 50 kilos or 60 So kinakargahan lang natin ng ating pakso, wala lang, naisipan ko lang namang kargahan kasi nga ay nasa na siya, 3 volts, pero nagkakarga naman yan, nga lang madali lang siyang ma-discharge. So bakit ko kinargahan? Wala, naisipan ko lang. Yun lang. Hindi na naman kailangan na kargahan ngayon tong ating battery, kasi nga ay panay ang limit niyang kanina. So panay ang tapon kay battery, kaya puno naman ang ating battery ngayon. Kaya ito ang gusto kong mapuno, 14.6 ang float niyan, kaya habol sa araw. 124 watts pa ang ating harvest. Sana ay na-reach niya yung float charge ito na 14.6 para magdamag na kaya niyang paandarin tong si Pakso na dalawa na siyang magcha-charge sa ating battery. Tulong kay battery. Kaya ang ating GTIL ay 24/7 na yan, walang patayan. Start yan ng ano ba ngayon? December 8 up to January 8. Wala nang patayan yan kasi nga ay experimental. Kung makakabawas o mas mababawasan pa ang ating bill sa kuryente. Actually, naggaling ako sa 6,000 bill. Ngayon ay nasa 2,1. So nalis natin ay 4,000. Gusto ko ay 500. Kaya wala akong tigil ng pag-upgrade. 500. Pag na-achieve ko na yung 500, stop na ako. Okay na ako doon, maligaya na ako. So ang isusunod ko naman yung aking mga inductive load. Kasi itong aking dalawa ang aking bahay. So yung 1 metro ko ay ginamit ko yun sa inductive. Lahat ng inductive load ko nandoon. Yung aircon, water heater, microwave, turbo, motor pump, nandun lahat yun, nasa isang kontador. So yun ang wala pang solar. So pag natapos natin tong ating sa bahay, yun naman ang aking isusunod. 48 volts yun, 48 volts, mga 6 kilowatt hybrid ang ating doon.
paunti-unti din uli. Siyempre unahin natin ang battery, and then battery inverter, and then battery light PO4 100 AH muna, 48 volts. Yun ang pag-iipunak pa talaga, wall type ang gagawin natin doon para naman maganda-ganda, mas maganda dito sa setup na to. Kasi ito ay dito talaga ako nagsimula, yung setup na yan. Kaya napakarami kong sobrang solar parts na nandun sa estante. Yung ko na inilagay lahat ng aking sobra. Actually mayroon pang mga ilan dito. Yan, yung inverter na yan, yan yung step up, yan back converter, yan. Ito yung ating LVD, dalawang relay, step up din to. Yan yung ating ginamit sa router dati nung tayo nag-uumpisa pa lamang, maintaining for 12 volts. So yun lamang, pinakita ko lang sa inyo yung ating bagong kabit na Seraphim. Wala ng araw, makulimlim na. So ang ating harvest na lang ay 100. Yan, 100 na lang. So tanong nyo kung bakit may signboard ako. Okay, dating kung may FX, ako yung nabiyahe dati ng Festival Mall, San Pedro Pasita lang ang biyahe. Nabiyahe din ako ng Buendia LRT, Cubao. Yun, ay nanawa din tayo way back yun, 2002 up to 2005, 2004, almost 2 years. So yan, wala lang yan, remembrance lang yan, remembrance lang sa ating pag-FX. Kaysa nakatabi lang sa baol, dinisplay ko na dyan bilang alaala. So yun lamang mga ka-channel, at muli ako'y nakikiusap, tulungan nyo ako na ma-achieve natin ang 1K subscriber ngayong taon. Tulungan nyo po ako mga kapatid. At ipinapangako ko sa inyo na marami kayong mapupulot o matututunan dito sa ating video. Actually, kaya ako to ginawa ay ako'y napapaawa sa mga nagtatanong na baguhan. Imbis na sagutin ng tama, ay nilalait at kinukutya, pinapayuhan pa ng mga mali. So tayo ay tinuturo natin ang ating kaalaman, hindi tayo madamot. Kung ano yung nalalaman ko, yun ang aking tinuturo. Kasi nga gusto ko na mas maraming matuto ng tama na katulad natin, na tayo po ay mga nag-aral ng electrical, electronics, computer. Nag-aral po tayo, hindi po tayo basta-basta na lamang nakahawak ng screwdriver ay technician na. May aral po tayo, marami po tayong certification, hindi ko lang naididikit dyan kasi nga sobrang dami ng, pag dinikit ko dyan ay yan, puno yan yung ating certification sa TESDA, STI, yung. So nabanggit ko lang naman, baka naman kasi sabihin o ano ba ang ating tinapos. Actually hindi naman tayo engineer, pero wag na, okay, basta tayo ay may alam lang, may alam sa electrical, may alam sa computer, may alam sa electronics, may alam sa mechanical. So yun lamang mga ka-channel, at